At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating matinding balita dito, world's highest IQ holder says XRP super cycle has started. Here's why. Ayan, mainit po ang usapang nagaganap ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency sapagkat meron pong isang malaking pangalan ang naglabas ng kanyang opinyon na baka ikagulat ng marami. Siya po ay walang iba kundi si Yang Hoon Kim. Siya po ang kinikilalang tao na may hawak ng world's highest IQ record. Ayun po siya. At siya po ay nag-post dito sa X ng isang maikling pahayag na nagdulot po ng ingay. Sabi niya dito, XRP super cycle is started. Sa mundong puno ng mga hula o prediction, kapag ang isang taong may ganyang level ng katalinuhan ay nagsalita, mapapatingin ka talaga. Hindi siya nagbigay ng mahabang explanation, pero ang timing ng kanyang post dito ay sakto po sa paglabas ng mga bagong data tungkol sa galaw ni XRP sa paligid po ng $1.05. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga indicators na ito at kung bakit marami ang nagtatanong kung totoo na nga bang super cycle ang ating kinakaharap. Kaya ihanda na po ang inyong mga charts at simulan po natin. Yan, dito po sa ating chart dito, nakikita po natin na si XRP ay bumagsak po ng 1.0467. Naglalaro po siya sa 1.04 to 1.05 nitong nakalipas na araw. At ayan, kitang-kita po natin dito sa kanyang daily chart time frame na nananatili po rin po siyang nagsa-sideways or nagko-consolidate. At mukhang hindi pa niya talagang pinapatamaan ng solid o todo yung ating major support dito na 1.0169. Ibig sabihin is malakas po talaga yung major support natin dito. Yung ating QQE mod indicator natin dito ay nagpapakita na po ng paghina ng ating bearish momentum. Ayan, kitang-kita natin na lumiit yung mga sukat nito. Kaya nanghihina po. Kaya ang nakikita ko pa rin po na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagsa-sideways or pagko-consolidate dito po sa pagitan ng ating resistance na 1.0897 at saka major support na 1.0169. At balikan na po natin ang ating balita dito. Bakit nga ba nag-post ang world's highest IQ holder tungkol dito kay XRP? Ang post po ni Yang Hoon Kim dito ay hindi lumabas sa vacuum. Ito ay kasabay po ng paglabas ng mga technical signals na marami sa atin ang nagbabantay. Sa gitna ng volatility ng market, ang presyo po ni XRP ay nananatili sa 1.04 to 1.05 na zone. Isang area po na nakita ng mga analyst bilang critical. At ayan, dito po, papasok ang aking opinion. Nakakaintriga ang pahayag ni Kim. Bilang mga investor, sanay tayo sa mga hype. Pero ito ay kakaiba dahil ang mga analyst ay may nakitang tatlong magkakasabay na bullish signals. Para sa akin, hindi lang ito basta hula. Ang mga ganitong confluence o pagsasama-sama ng mga signal ay madalas na nagiging basihan ng mga smart money para pumasok sa posisyon. Hindi man detalyado ang paliwanag ni Kim, malinaw na tinitignan po niya ang big picture ng network at hindi lang ang daily noise. Kaya para sa akin, ang ganitong klaseng validation mula po sa isang taong may mataas na IQ ay nagbibigay po ng bagong pananaw sa atin na ang super cycle ay hindi lang basta wishful thinking. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang kinalaman ng TD Sequential 9 at ang Morningstar Doji sa strategy. Ayan, isa sa mga binanggit na indicator dito ay ang tinatawag po na TD Sequential 9 buy setup. Ayan, ang sabi dito, one of the key signals
was a Tom DeMark sequential 9 buy setup identified by market analyst Ali Charts. Technical traders widely follow the TD sequential indicator because it is designed to identify points where an asset could be nearing the end of the downward trend and preparing for a reversal. Ayan. Para sa mga hindi po pamilyar sa indicator na ito, isa po itong tool na ginagamit para matukoy kung ang isang asset ay malapit na sa pagtatapos ng kanyang downward trend. Kasabay nito, nabuo rin ang isang tinatawag na Morning Star Doji Candlestick Pattern sa presyong $1.02 hanggang $1.07. Yan. Ngayon sa aking opinion, ang TD Sequential 9 at ang Morningstar Doji ay para pong isang road sign sa gitna ng traffic. Ang TD Sequential ay nagsasabi po sa atin na, hoy, baka pagod na ang mga sellers. Habang ang Morningstar Doji naman ay nagpapakita ng paghina ng selling pressure. Kung titingnan mo ang chart, parang may humaharang na po sa pagbagsak ng presyo. Para itong isang absorption zone kung saan ang bawat benta ay sinusunggaban na ng mga buyers. Kaya sa tingin ko, ang paglabas po ng pattern na ito sa isang major support ay napaka-importante. Hindi ito garantiyang aakyat agad. Pero ito ay isang malakas na indikasyon na nagbabago na ang mood ng mga market participants. Ang tawag po rito ay shift in power, kung saan ang mga bears ay unti-unti nang nawawalan ng control. At ngayon ay sapat ba ang pagdami ng network activity para maging bullish itong si XRP? Hindi lang sa charts tayo nakatingin. Mula po June 14, ang daily active addresses sa XRP ledger ay tumalon mula sa humigit kumulang 23,000 patungo po sa halos 39,500 sa nakalipas na mga araw. Ito po ay malaking jump o pagtalon sa loob ng maikling panahon. Sa aking opinyon, masasabi kong ito po ang paborito kong parte. Ang on-chain data ay mahirap pong itago. Kung ang mga tao ay gumagamit ng network, ibig sabihin may utility. Para sa akin, ang pagdami po ng active addresses ay ang tunay na bullish driver. Ang presyo ay pwede pong manipulahin sa short term, pero ang network usage ay hindi. Nakikita natin dito na mas maraming wallet ang nakikipag-interact sa XRP Ledger at sa tingin ko, ito ay nagpapatibay sa teorya ng super cycle. Kung tataas ang demand dahil po sa dami ng gumagamit o users, asahan mong susunod din ang presyo eventually. Ito ay isang fundamental indicator na nagbibigay sa atin ng confidence na hindi lang tayo nakadepende sa technical signals. At ngayon, bakit hati ang opinion ng XRP community sa prediction na ito? Siyempre, hindi po mawawala ang mga skeptics. Dito sa X, marami po ang sumagot sa post na ito. May mga tuwang-tuwa at umaasa. Pero may mga nagsasabi rin na, bro, more than once mo yan sinabi o di kaya not the first to be wrong. Ayan. Yan po. Dito po. Highlight lang natin. Ayan. One user identified as RK replied, bro, you said that more than once and hope you are right this time, suggesting that similar predictions had been made previously. Yan, ito po ang aking opinion dyan. Naiintindihan ko ang skepticism. Sa tagal natin, dito sa crypto, marami na tayong nakitang predictions na hindi po talaga nangyari. Pero para sa akin, ang pagiging cautious ay parte ng pagiging matalinong investor. Hindi ibig sabihin na ang isang taong may mataas na IQ, ang nagsabi nito ay guaranteed na ito. Bilang mga trader, ang trabaho po natin ay balansehin ang optimism at saka realism. Ang mga skeptics ay nagsisilbing reality check para hindi tayo mag-over-leverage.
Kaya para sa akin, ang pagiging divided ng community ay normal lamang. Ipinapakita po nito na ang market ay hindi pa overly euphoric, na madalas ay sinyalis na malapit na ang itaas. Kaya sa tingin ko, dapat po tayo makinig sa balita, pero palaging i-verify gamit po ang ating sariling pagsusuri. Kaya wag po natin gawing basihan ang iisang tao lamang. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang pahayag po dito ni Yang Hoon Kim ay nagbigay ng bagong energy o lakas sa XRP community ngayon. Mula po sa TD Sequential 9, Morningstar Doji, hanggang sa pagdami ng active artists sa ledger, nakikita natin ang mga sinyales na may something na nangyayari sa ilalim. Totoo man o hindi ang super cycle, ang mahalaga ay handa po tayo. Ang mga technical indicators ay nagbibigay po sa atin ng direksyon at ang network activity ang nagpapatunay sa mga saysay na may saysay po ang network. At ayan, ang desisyon kung papasok o hindi ay nasa atin pa rin. Kaya wag po natin kalimutan na walang signal ang 100% na accurate. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, huwag magpadala sa emosyon at laging gumawa ng ating sariling research. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.